May tanong sa akin, Boss Rai, tanong ko lang po, pag nag-due date ka na sa OLA, ilang araw po bago nila ipasa ang record mo? Masisira ba agad ang credit history mo sa isang araw lang? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video natin ngayon, alamin po natin, unang-una, ano po ba'y credit history? Pangalawa, masisira ba agad yung ating credit history pagka po isang araw tayong sumablay sa paghuhulog dito sa mga OLA na to. At aalamin din po natin kung ilang araw po ba o yung gaano kahaba yung panahon bago po ipasa yung ating record sa CIC. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyong mensahe. So sabi niyo nga po is, Boss Rai, tanong ko lang po, pag nag-due date ka na sa OLA, ilang araw po bago nila ipasa ang record mo? Masisira ba agad ang credit history mo sa isang araw lamang? So, bago ho natin sagutin yun, alamin po muna natin ano po ba yung credit history. Okay. Sa simpleng definition, ang credit history po, ito po yung financial story nyo. Okay? Ito yung istorya nyo nung kayo po ay nanghiram. So, ano po yan? Nagbabayad ho ba kayo ng tama sa inyong due date? Tapos, nagkakaroon po ba kayo ng penalty? Natatapos nyo ba yung loan? So, ito po yung lahat ng istorya ninyo nung kayo po ay nangungutang. Okay. Ngayon, nasabi ko ho kanina yung CIC. Ano po ba yung CIC? Yung CIC po is Credit Information Corporation. Na itatag po ito dahil po sa bisa ng Credit Information System Act or the Republic Act number 9510. Batas po yan. Okay? Ang CIC po is yung lagakan po ng basic information po natin. Okay? So, lahat po nung ating mga history, okay, o yung istorya natin, financial story natin, nandun po nakalagay. Okay? So, meron pong tinatawag na submitting entity at saka accessing entity. Pero, ayon po sa batas na to, dapat lahat po ng lending, financing banks, o lahat na nagpapautang ay miyembro po o dapat kasapi ng CIC. But unfortunately, may mga bugok at abusadong online lending apps po na hindi miyembro. Okay? Para sa akin, kung ako tatanungin, mas mainam yun. Bakit? Kasi hindi mare-record yung hindi magandang pagbabayad nyo doon. Diba? Kasi ganito nangyayari. Sa mga bugok at abusadong online lending apps, lalo na yung mga fly-by-night, nangaharas yan, nang wawalang yayan. Yung iba po sa atin, tinatabangan, di ba, sa pagbabayad dahil dun sa panghaharas nila. So, ibig sabihin nun, mas maganda pa yon hindi sila nakakapag-submit or hindi sila miyembro. Okay? Pero ulitin ko po, batas po ito ha. Dapat po talaga lahat na lending, financing banks, or lahat na nagpapautang ay member po nito. Okay, now, punta ho tayo doon sa inyong katanungan. So, ang sabi nyo is, ilang araw ba bago nila ipasa yung ating mga record? Ganito po yan. Kung yan po ay miyembro ng CIC, at kumbaga, kasama sa recorded online lending platform, kasi OLA po yung pinag-uusapan natin. Dapat po yan sa isang cycle. Pag sinabi po isang cycle, 1 buwan yun. Okay, so yung 1 to 30 na record po, dapat yan, asynco na ipasa na po sa CIC. Para po yung mga kumpanya na mga accessing entity po, makita kagad yung updated na record po natin. Okay, kasi po importante yun, kasama yun sa evaluation. Okay, kaya po ngayon bumibilis na yung proseso po ng pagpapautang dahil meron na tayong CIC. Unlike before po, talaga naman, mano-mano yan. May credit investigation yan na pumupunta pa mismo dun sa site, dun sa bahay, sa address. Okay, ngayon kasi, pwede hindi na puntahan, lalo kung kasama siya dun sa CIC. Kasi ang mahirap naman kasi diyan,
No, kung kagaya niya, humihiram kayo sa mga bugo at abusadong online lending apps na hindi naman po member ng CIC. No, so wala kayong record. Ano hong i-grade sa inyo? Wala. Di po ba? Kaya napaka-importante po kung kayo po yung manghihiram doon po sa mga legitimate na mga lending or in our case OLA, para malaman po yung legitimate yan, dapat yan kasama po sa recorded online lending platform. Okay? Nandun po lahat yan. Ngayon, para malaman nyo naman po kung yung kumpanya na yan o yung OLA na yan ay member ng CIC, punta ho kayo sa website po ni CIC, hanapin nyo po yung submitting entity. Okay? Ang hahanapin nyo po doon, hindi yung OLA name yung corporate name po nila. Okay? Yung kanilang registered name. Kasi po, iba po yung OLA name sa corporate name po. Kasi po, baka mamaya hanapin nyo po is yung OLA name. For example, ganito po. Let's say, Boss Rai Lending Corporation po ang pangalan ng lending company. Pero ang OLA name, Boss Rai. Huwag nyo hanapin yung Boss Rai. Hanapin nyo po yung Boss Rai Lending Corporation para po matrace nyo siya ng maigi. Okay? Napaka-importante po na miyembro po sila ng CIC. Kasi nga, batas ho yan. Now, kung kayo ay sa mga bugo katabusadong online lending apps po, nangungutang, malamang sa malamang po, wala kayong record. Okay? Kaya ho kayo nahihirapan manghiram sa bangko, sa lending at saka sa financing. Kasi po, yung pong inyong financial record, o yung mga record nyo sa utang, nandun po sa mga illegal. O hindi ho nasasubmit sa CIC yun. Paano kung magaling kayo magbayad doon? Bali, wala po, di ba? Kaya po, di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, doon kayo sa mga legitimate lending financing banks or pautangan manghiram. Kasi doon, sigurado, na yung interest tama. Sasabihin sa inyo yung inyong responsibilidad. Dahil doon kasi may batas po tayo, yung The Truth in Lending Act. Napaka-importante niya na dapat fully disclose po, yung inyong hinihiram. Kasi para mapaghandaan nyo po. Now, regarding po doon sa inyo, isa pa nyo po katanungan, masisira ba agad ang credit history mo sa isang araw lamang? Depende po kasi doon sa inyong due date. Kung ang due date po kasi ninyo is napatapat po ng 30, tapos nagbayad kayo, let's say 1 na, well, kasi nga, isang cycle is 1 to 30. May submit dapat yan as 5. So, kasama po kayo doon. Okay? Ang pinakamaganda na lang ninyong gawin is manghingi ho kayo ng certificate of full payment. Kung meron ho kayong plano na manghiram sa ibang lending financing banks or iba pang nagpapautang. Pero kung dun din ho kayo sa lending company nyo or in our case, OLA ninyo manghihiram, hindi nyo na ho kailangan. Pahihiramin naman kayo kaagad nun eh. Okay po? Tsaka, ang tawag dito, ang bad credit history naman po is depende naman ho yan sa sa mga nagpapautang Kasi meron pong mga lending tsaka financing po na kahit na may hindi magandang credit history, pinangutang pa rin po kasi nila. Depende po sa risk appetite kasi yan ng kumpanya, kaya wag niyo masyadong kumbaga isipin yun. Kung alam nyo naman na kumbaga hindi nyo sinasadya na hindi maging maayos yung pagbabayad nyo. For example, kagaya nga ho nun, isang araw lang kayo sumablay. So, anong masama doon? Nagbayad pa rin naman kayo kinabukasan Di po ba? Wala naman hong perfectong mangungutang Talagang dumarating sa punto na sumasablay ng isang araw, 2 araw, 3 araw. Pero I don't think na magiging maging mabigat na na dahilan para hindi ka pautangin or pumangit yung credit history mo. Di po ba? Sa isang araw, 2 araw, 3 araw, depende ho sa nagpapahiram. Pero kagaya sinabi ko, depende ho kasi sa due date. Kung due date nyo is katapusan, nagbayad kayo ng auno, kasama ho kayo dun sa So, lalabas talaga yon na sumablay kayo sa pagbabayad. May patunay naman kayo na nagbayad kayo, di po ba, kinabukasan? Kasi unang-una, may resibo kayo. Tapos, sabi nga sa inyo kanina, manghingi kayo ng certificate of full payment. So, mariresolve ho yan. Ang importante ho is, kahit sabihin nyo sumablay kayo ng 1, 2, 3 araw, basta nabayaran po ninyo, I don't think, kung ako ho ang mag-gauge or mag-CCI, sa akin, hindi ho malaking deal yun Hindi siya big deal, na
sasabihin ko, ay, bad credit history. Hindi ho. Hindi ho ako doon natingin eh. Kasi, ulitin ko, wala hong perfectong nangungutang. Dumarating ko sa punto na talagang may sablay sa bayad dyan. No? Isang araw, 2, 3 araw. Minsan nga, isang buwan pa eh. Pero, hanggat nababayaran nyo siya, kasi ano yan eh, nare-replenish siya. Kumbaga, nababago po no yung yung update po sa CIC. Yun ang pinakamaganda sa CIC. Good and bad po kasi ang nakalagay. Kaya wag niyo masyadong kumbaga wag kayong mamroblema kung isang araw, 2 araw lamang po. Hindi ho para sa akin hindi ho siya magiging bad credit history po ninyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.